Ito, pinag-uusapan namin dito, Race walking, judging. yun, race walking judging. No? Kasi, may mga conflict with regards sa Mga walang alam doon, walang mga seminar na mga nagmamarong-marungan na mga technical official na hindi naman sila talaga judge. kasi po, si Coach Salazar, siya ang level 2 ITO ITO. ng race walking. Yun. Ayan, narinig ninyo ha. International Technical Official ng race walking. And coach. O ang coach level 4 Oh. ng race walking. Ayan. Actually, si Captain Espiho, isa din siya. No? International siya, si Captain Espiho. Ako, area technical official ng race walking. Si Espiho ang international. Pero wala na siya rito, nag-migrate na siya. Sa Malaysia, sa Canada. Oo. Kasi si Captain Espiho ay alam ko nagtukan siya, nag-judge siya sa world, Asian, sa world. sa world at saka sa Asian. Is Asia, andyan, nai-invite siya na mag-judge. Ay, chief judge. Invite siya, basta siya ang international. Oo. Ayan. So, yun yung mga... Kasi dalawa kami pinadala. Ako bilang coach, siya naman bilang judge. Anyway, coach, pag-usapan pa rin uli natin, yung Disqualification. disqualification. Oo. Bakit Kasi sinasabi? laging tanong, ganito lagi. Can an athlete be disqualified without any caution? Yes! It can Yun. be disqualified. Tama. It's a discretion of the chief judge to disqualify athlete who did not conform with the rules of race walking. So, the judge may act immediately upon learning that an athlete, upon his judgment, he will act immediately. He will not let the athlete finish the race. Oh, ba't mo pa patatapusin ng race yung isang athlete na nakakagain ng advantage? I-DQ mo na bilang chief judge. Alisin mo na siya sa race. Kasi sinasabi ng mga ibang mga technical Last official 100 meters dito, ka lang. ang Hindi chief yun. judge daw ay hanggang last 100 meter Hindi yun. lang. Hindi yun. In a human eye. Hindi yun. Yan. Hindi yun. Mas Kasi maganda na yung malinaw. Kanya na yun. Na yun. Kasi paano pa matatapusin yung isang athlete na nakagain na ng advantage? Dahil, tapos mo pa. dahil ang sinasabi nila, may mga judge ka naman na nandyan na para sila, Yun. Kayang i-evade ng isang athlete na magaling mag-evade ng yun nga coach eh. Oo. Magaling mandaya. Pero ganyan ang situation. Baka pa, nakita mo, habang nag-ano ka, nakita mo kasi observe mo yung race. Ba't mo pa tatapusin ng hintay mo pala sa 100? Hindi na. Kasi question lagi yan. Can an athlete be disqualified without any caution? Hindi yun. Ang caution, iba doon sa violation. Hindi violation yun. Caution ang tawag doon, yung red paddle. Ang red paddle ang DQ. DQ. Ang caution ay yung Yung yellow card. Yellow Oo. paddle. Kapag ka nakadalawang yellow paddle ka na, Hindi yun. Isa lang yun. Isa lang yun. Ang yellow paddle lang, isa lang yun. Ang ibig sabihin ng caution, piyapatuloy mo pa rin yung atleta. Piyapatuloy mo pa rin yun. Pero upon your decision as a judge, na ang athlete hindi nagko-conform doon sa rules ng race walking, which is bent and lost contact, ikaw maglalagay ka na doon sa iyong na ipaparating mo sa chief judge yung tinatawag na red card. So magbibigay ka ng red card. So ibibigay mo doon sa tagadala ng red card papunta doon sa posting board kasi may posting board yan eh. Lalagay doon na ikaw yung athlete tayo na i-display DQ mo na yun. DQ na siya. Hindi ka na magbibigay hindi ka na magbibigay. Once lang yun. So, DQ or Bentley. DQ or Loss of contact. Oo, DQ yun. Ibig sabihin, pag senior pa na gaya, ibig sabihin, caution yun, hindi ibig sabihin DQ na sa'yo yun. Kinosyon pala. Ibig sabihin, pinaalalahanan mo siya. So, pwede pa siyang dumiretso yung atleta na yun. So, kung alam mo na yung athlete na yun ay nakakagain ng advantage dahil kinosyon mo siya, hindi mo na siya bibigyan ng another caution. Bibigyan mo na siya ng red card at ipapadala mo na doon sa chief judge, sa posting board na yung athlete na yun, dinikyo mo na. So, sa'yo, DQ na yung athlete na yun.
So hindi na siya, kahit na bigyan mo pa siya uli ng penalty o lost contact, wala na yun kasi dinikyo mo na siya eh. Wala na yun. Gano'n na yun. DQ na yung athlete na yun. Pero sa chief judge, sa kanyang discretion na yun kung ano ang kanyang ihahatol. Kung nakita na yun na meron ng tatlong red card yung isang athlete, whether DQ, whether penalty or lost contact, yung chief judge ay ilalagay niya yun doon sa bagong rules ha. May bagong rules ha. Yung tinatawag na pit Pit stop. lane. O pit stop. Pit stop. Sa pit lane. O penalty back. Penalize yung athlete doon kung ang race ay 20 kilometers, penalize siya ng yan ba? 2 minutes. 2 minutes sa 20K. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Kung sa 10K, 1 minute. 60 seconds. 1 minute. 30 seconds sa 5,000. 5,000. 5K. Pagkatapos sa 3,000, ganun din, 30 seconds. So, ibig sabihin, hihinto siya doon. Or either, kung wala ka man kayong tawag na pit lane o pit stop, i-minus mo na lang doon sa athlete na naka-finish kasi hindi mo na nag-finish na siya. Mga circumstances sa ganyan, nag-finish na siya, minusan mo na lang yung time niya. So, ibig sabihin, hindi na siya magiging gano'n ang time niya pagdating sa finish line. Minusan na siya. Ibig sabihin, may chance na hindi siya mag-first dahil sa time niya. Imaminus yun. Dahil sa kanyang tinatawag na dapat nag-pit stop siya dapat. Dahil Coach, mayroon pa ako isang tanong doon. Yung sa 2,000 meter walk, kasi parang kinukuha doon na kahit na wala siyang pit lane eh. nasa rules pa rin yun. Okay. Kasi yun ang bagong rules eh. Lalagyan mo siya. Lalagyan mo pa rin. Ang purpose kasi ng pit lane na yan o pit stop na yan o penalty box, nang sa ganon, may ilagay doon yung merong 3 red card para makatapos pa siya. Yun ang doon. Kasi nga, pangit sa race walking, ang lahat ng athlete DQ o DQ lahat. Kapag ang isang judge ay maraming DQ, mali yun, pangit yun sa isang judge na hindi siya marunong mag-judge kasi nga DQ lahat sa kanyang atleta. So sino pa ngayon ang sino pa ngayon ang magko-compete kung lahat sila DQ? Wala lang magko-compete, wala lang kompetitor. CR ka muna dyan, Coach. May bayad ha. So ganun ang Yes, yun ang purpose ng tinatawag na pit stop. Nang sa ganon, mapinalize yung merong 3 red card. So ay ka-4, saka lang siya madidikyo sa ika-4 na red card. So diagdagan na ngayon ng isang red card para sa ganon, may chance pa siyang manalo, may chance pa siyang makafinish. Like sample, Coach, doon sa pit lane, so pinag-move na uli siya. Ngayon, nag-violate siya. Pwede na ba siyang i-red card ng chief judge? Oo! Kasi nga, Immediately? oo naman. Okay. Mas Kasi- maganda na yung malinaw. Kasi at the last 100, may ginawa niya, tinakbuhan niya. Eh siyempre, na siya doon, didikli siya sa last 100 na yun. Kung hindi man, meron pa siyang mga 2 ikot. At meron sa kanyang bigyan na red card, so pag-4 na red card, dikli Wala na na, siya. DQ na siya. Automatic na yon. Pahintuin niya siya ng Chief judge or ng umpire na kinuha ng chief judge. Binigyan o yung judge na nandoon sa area. Basta sino maka-4, DQ na yun. DQ na agad. Kung sino maka-3, ilalagay sila doon sa penalty box. Yun ang mas Para magandang... bigyan sila ng 5 minutes o 1 minute o 2 minutes na hihinto sila dyan. Until matapos nila yung kanilang penalty, saka sila uli pa-guguhin. Papadiretsuhin uli, patatapusin. So kung meron pa siyang marami pa siyang lap at nagkaroon ulit siya pang-4, to DQ na siya. Yun na yung pang-ano doon, yun ang doon ng pit stop para makatapos pa siya. So ikaw bilang atleta, alam na niya na may 4 na siya, mag-ano na siya na nasa posisyon pa siya na gano'n, may chance pa siya makatapos ng race. So gano'n yun. Kasi base dito sa mga rules na nasa atin, no, na nababasa, no, ayan yung Kasi race nga- walking guide Kasi nga nandito. bilang chief judge o bilang judge,
You will act as individual ng iyong sariling paghahatol. Hindi ka dapat magkikigaya. Individual dapat ang hatol mo. At pag naghahatol ka, siguraduhin mo na yung benefit of the doubt, hindi ka doubt dapat. Pag doubt ka, ibigay mo yung benefit of the doubt to the athlete. Yun ang ano niyan, yan ang universal rule diyan sa pagiging judge. Kasi nandito sa mga nababasa natin, At ang ano mo diyan, common sense yan eh. Hindi mo naman aanuhin na lahat ng diyan bilang judge eh, common sense. Hindi mo kahit hindi yung through the word ka diyan. Common sense, nakita mo na tumatakbo yung isang atleta. Hindi mo siya hintay mo ba siya i-caution pa sa other mga athlete yan? Hindi na kailangan. Alam mo na nakagain niya sa advantage. Oh. So from that, sabihin mo na an athlete could be disqualified without any caution dahil sa ginawa niya, sa action na ginawa niya. Yun ang ano doon, yun ang answer doon na yes, an athlete could be disqualified without any caution. Ang ibig sabihin ng caution kasi, no, ay pinapatuloy pa rin siya. Hindi yun caution DQ, hindi yun. Ang caution ay binibigyan mo pa siya ng chance. Kaya caution nga ang tawag, hindi warning yan eh. Kaya yellow paddle yan, hindi red paddle. Oh, yun ang ibig sabihin ng yellow. Caution ang ibig sabihin yan. Caution are different from warning. Oh, para maintindihan mo yan. Kaiba yan. Okay, at least mas maganda na yung ganito na nare-refresh tayo sa pagti-technical official. Ang diagdag lang naman dyan, yung penalty box eh. Yun na naman yun, yung tatawag na pit stop. Pit stop. Para ma-penalize yung merong tatlo. Para sa ganon, may chance pa siya maka-finish ng race. Okay. Maganda na yung ganyan na natatalakay Kaya natin. yun ang dinagdag sa rules. Kasi pag pangit naman na ang athlete ay na-DQ. Masakit sa atleta yun. Nag-training siya ng ilang taon, mas madi-DQ lang siya. Hindi nakakatulong yun. Kaya tinulungan siya. Ang rules kasi ng judge ay hindi para manghuli. Ang rules ng judge ay para tulungan ng athlete to finish the race. Ito ang rules yan ha. The judge shall assist the athlete to finish the race, not to disqualify the athlete. Yun ang rules Tsaka dyan. ang chief judge sa base the rules ay siya lang yung allowed siya din ang allowed na pwedeng magsalita o verbalin ang isang athlete na nagbabiolate ng rules. No? Siya ang siya ang manager ng race eh. So, siya lang ang pwede. Siya nagmamanage. Siya nagmamanage. During the race. During may the mga race. assistant siya dyan. Mga judges siya dyan. May mga dyan. Ang mga judge, may mga assistant judges siya dyan. Pero hindi sila nag-judge. Taga-assist sila sa chief judge. Maaring sila ang tagadala ng red card. Sila ang taga-kolekta. Maaring sila ang mga taga-posting doon sa board. Ganun yun. Maraming work ang chief judge. so sa makatuwid, sa ang conclusion natin, lahat yan ay obligasyon ng chief judge hanggang sa may mag-protest. Ganito yan. Dapat Pag may nag-protest na talaga niyan, bago mag-start ang race, 30 minutes bago mag-start ang race, ang chief judge, mini-meeting na niya yung mga judges niya, yung mga race official. Race official. Inano na niya yan, mini-meet na niya yan, binibigyan na niya ng talk. Pinakausap na niya yan, binibigyan na niya ng mga lectures yan. Ganun dapat yan. So, ang nasa yan nasa handbook yan handbook kasi yan Ang handbook at sa totoong seminar, yan ang sinasabi sa handbook. Sa seminar kasi, common sense ang doon ang pinapairal doon Hindi yung word for word na nandyan sa handbook. Guide ang handbook. Pero ang common sense, tatang yan kasi nga, bilang judge, ay common sense yan. Judging mo yan Kinalaga ka dyan bilang judge para mag-judge So nasa iyo na yan, nasa iyo na sa tao na yan. Kaya, nakita namin sa video, hindi kasi yun Ano magiging purpose ng judge kung magbibideo lang tayo? It's a human eye. Magbibideo lang tayo, di wala nang judge yan, video na lang. Ganun yun. Kaya hindi pa rin yun, nasa rules pa rin yun
you only judge by your human eye. Yung tao mismo nakita doon yung situation na lang nagkakaroon ng competition. Hindi yung re-reviewin mo pa. Reviewin natin sa sa video kasi nakuna ng camera. Hindi yun. Hindi nakatanggap-tanggap sa race walking. Coach, obligasyon pa rin ba ng isang judge at ng chief judge kapag nagkaroon ng protesta, haharap doon sa nagpo-protesta? Sino ba talaga ang sasagot niyon? Siyempre, ang chief judge, saka Chief judge, okay. pwede din yung Yung pinoprotest nila na judge. Nagbigay ng caution. Nagbigay ng caution o ng warning, ng foul, ng disqualification. Ano nila yun, call nila ng isang coach yun o isang atleta na mag-protest kasi mayroong nasa rules yan na may protest If protest, kailangan magbibigay ka ng tatawag na ban. So, gano'n yun, nasa rules yan Parang rules ng protest, yun yung gagawin yun. So, if ever na nagkaroon ng jury, so doon ka sa jury, may mga jury appeal pa yan. Marami pang mga nagka-protest na yan. Pagdadaanan, may proseso pa yan. Magbibigay ka pa ng ban na $100. Gano'n ang yan. Ewan ko, magkano na ngayon. Pero dati $20. Hindi, $100 dati. And then nakalagay dito sa updated sa handbook ko ay $20. Na lang. Oo. Dahil bumaba na pala. Bumaba, $20 siya kapag may magpo-protest. Sa 5,000 dati. Sa 50 pa lang ang $1. Bumaba na pala ngayon. Bumaba, $20. $20. Oo. So, Anyway, depende yun. siguro sa house rules ng event o ng... Hindi kasi kung babasihan mo kasi international rules. yung international, $20 yung nakalagay. Hindi ka pa dapat mag-ababase sa handbook. May handbook kasi yan So, may rule book kung mo babasihan mo rule book o international kasi international ang rule book Okay. Ang competition ngayon puro international na So kung may mga house rule kayo, so pwede rin yun kasi house rule din yun. Nasa guidelines ng inyong ng organizer yan. So pero kung competition rule ang ating pagbabasihan, magbabase ka sa handbook. May handbook may rule book ang athletics. So yun ang mabasihan mo, international rule book yun. Ganun yun, nandiyan yan Pero sa judging kasi, ay individual judging yun. Individual judging, nakita ng iyong mata na ang athlete ay belt knee, ang isang athlete ay loss of contact, so bibigyan mo siya ng caution. So upon cautioning, na gano'n pa rin ginagawa niya, so magbibigay ka na ngayon na tinatawag na red card. Red card. At papupunta doon sa posting board. At doon sa posting board, kapag nakatatlo na yung athlete, ipipit stop ng mga personnel doon sa posting board. Lalagay siya doon sa pit stop para ipinalize siya, penalty box na siya. So hihinto siya doon ng 2 minutes. Pag natapos niya yung 2 minutes na nakahinto siya doon, paguguhin, allow na siya uli to continue until such time na mag-finish niya ang race. Yun ang dyan, yan ang new rules niyan. Yun lang naman ang nabago dyan, pero yung siya sabi na last 100 na yan, hindi yun ang hindi lang yun ang ang rules ng isang chief judge. Nasa last 100 meters lang siya mag-judge. Sige bilang chief judge, sa kanya lahat ng responsibility dyan. So nakita ka niya, upon seeing na isang athlete ay nagbabiolate na ng rules ng race walking, bakit mo pa siya continue? So without any caution, the chief judge may disqualify the athlete without any caution. Yun ang doon na kada athlete be disqualified without any caution. Yun na nga yun, yung sinasabi ko na pwede, yes, it could be disqualified without any caution. Dahil, upon seeing by the chief judge na nakakagain ng advantage yung athlete na yun. Ganun lang yun. Yun lang po. Okay, thank you. At least naliliwanagan kami na re-race dito sa race walking, most especially kapag ikaw ang nai-appoint na chief judge. Ang World Race Walking na chief judge sa pumunta sa Pilipinas, si Pale Lase noong 1988, nag-lecture din sa Pilipinas yan. Sa doon pa sa hotel sa
Sheraton Hotel pa, ginanap Sheraton yan. Hotel, oo. Oo. At nagkaroon pa ng National Race Walking Championship pa. Ako ang nag-champion doon. So, Yun. kasi hindi lang, marami pang mga seminar na nangyari niyan. No? At nagkaroon ng race walking seminar uli. Iba na naman ang pinadalang lecturer, taga Great Britain naman. Ganon din uli, mga tanong na kailangan natin disqualify without any caution, without any warning. Pwede. Yung lagi mga tanong dyan, pwede. So, ganon din uli. Doon din uli sa nahel ng judging and coaching seminar sa Jakarta, ganon din mga tanong. Ang lecturer naman doon, si Coach Beng. Ganon din uli. Yes, could be disqualified without any motion. Lahat yan, discretion kasi yan ng chief judge. At ang mga judges, they can act individually. Kahit sariling nila yun, sariling decision ng mga judge yan na ibibigay ang athletes. At magsisend sila ng red card doon sa chief judge. Inform the chief judge that this athlete has already DQ by a certain judge. Kaya meron nang nakalagay tally board doon sa DQ board. Na meron ng isang red card doon ng athlete na to, isang red card na. So pag nakatatlong red card siya sa doon sa 3 different judges, no? Ilalagay na siya. Noon kasi DQ na 'yon. So sa bagong rules, ilalagay siya doon sa tinatawag na penalty box. Para ilagay siya doon ng 2 minutes para after 2 minutes pwede pa Sa siyang 20 dumikit. kilometers Pero o sa 20,000 meter walk. pag naka-apat na siya, DQ siya. Kasi 4 na siya. Ubos na yung kanyang lifeline. Ganun yun. Pero, yung kanyang tatlo, pwede pa siyang dumiretso after serving the penalty. Yun doon. Okay, at least naliliwanagan tayo at nagre-redundant tayo, paulit-ulit na nating sinasabi ito para mas maliwanag, Kasi ang mga no? At para mas maintindihan ng nakararami, most especially sa mga athletes, coaches, no? And then, siyempre, ang nagpapatupad nito ng rules ay ang mga technical official ng athletics. At And ang dyan ay lalo na sa ang race walking. pinakano dyan sa race walking chief judge. Okay, thank you, Coach. At naliwanagan kami. Salamat ng marami. God bless.